Kidlat News Updates. Mga balita ngayon sa Laknib Balikatan Joint Exercise ng United States Army Pacific at Philippine Army nagsimula ngayong araw. Mas mahabang operating hours ng MRT-3 magsisimula ngayong March 24. 4 patay sa wildfire sa South Korea, state of emergency idineklara. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, sinimula ng Philippine Army ang Salaknib at Balikatan Exercises 2025 o Sabak 2025 sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija ngayong March 24. Pinangunahan ito ni Army Vice Commander Major General Yodevic Ginid kasama ang US Army Pacific o USARPA. Layo ng Sabak 2025 na palakasin ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon, pagpapahusay ng kakayahan sa labanan at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng hukbo ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang sa mga pagsasanay ang territorial defense, counterintelligence, information operations, humanitarian civil assistance at large-scale operational maneuvers. Tinatayang 3,000 mga sundalong Pilipino at 2,000 mula sa USARPAC ang kalahok sa 2 yugto ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng Sabak 2025, patuloy na pinapalakas ng Philippine Army ang kakayahan nito sa pagtatanggol sa bansa kasama ang mga kaalyadong puwersa. Pinalawig ng MRT-3 ang weekday evening operating hours nito ng 1 oras simula ngayong araw March 24 ayon sa Department of Transportation o DOTR. Sa press conference kaninang umaga, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na magdaragdag ng mas maraming tren sa peak hours upang mapabilis ang biyahe ng mga pasahero. Batay sa bagong operating schedule, ang North Avenue Station southbound ay magsasara na ng 10:25 p.m. habang ang Taft Avenue Station o northbound ay magsasara ng 11:04 p.m. Ang unang biyahe naman ng tren ay magsisimula sa North Avenue Station ng 4:30 a.m. at sa Taft Avenue Station ng 5:05 a.m. Ang pagpapalawig ng operating hours ay kasunod ng utos ng kalihim matapos ang kanyang inspeksyon sa Taft, Ayala at Shaw Stations noong 1 linggo. Patay ang 3 bumbero at 1 lingkod bayan matapos ang wildfire sa timog silangang bahagi ng South Korea, dahilan upang ideklara ng gobyerno ang state of emergency ayon sa mga otoridad nitong weekend. Nagsimula ang sunog sa Sanshong County noong Biyernes ng hapon na nagresulta sa pagde-deploy ng 304 na mga tauhan at 20 helicopters ayon sa Interior Ministry. Higit 200 residente mula sa 15 barangay ang inilikas. Nagdeklara na ng state of emergency ang gobyerno ng Ulsan at North at South Gyeongsang provinces dahil sa malawakang pinsala. Naglabas din ng severe fire warnings sa 12 lugar, kabilang ang Busan at Daejeon. Pinakilos ni Acting President Choi Sang-mok ang lahat ng kagamitan at tauhan upang mabilis na maapula ang sunog. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.